nung pagpasok ako ng politika, hindi ko na-anticipate yung talagang karumal-dumal na korupsyon sa ating bansa. Hindi lamang din sa proyekto, kundi pati yung mga judges natin, hindi naman lahat, may mga ilan, yung mga konti natin. So, ang nakikita ko rito, pabor ako sa death penalty pero hindi yan nararapat ngayon sa ating judicial system natin dahil talagang maraming masinutun ng kamatayan na walang kasalanan. Talagang mahirap itong magkaroon muna tayo ng judicial reform, ayusin natin mabuti na talagang ang masintin dyan ay yung may mga kasalanan. Katulad nilang paggamit natin ng jury system. Kung pag masintin ng death penalty, may kasalanan ka dahil ang mga tao na busga sa'yo dahil ayon sa mga ebidensya. Tama si Senator Manny. Dapat ayusin natin yung judicial system dahil kinakailangan na ang maging deterrent para yung tao natatakot siyang mag-commit ng crime ay yung kasiguraduhan na mapaparusahan siya. Nung pagpasok ako ng siguraduhan na mapaparusahan. Tres anyos ang nakalipas, buwis buhay na ipinaglaban ni Gat Andres Bonifacio, 10 na ating mga ninunong katipuneros, ang Malayang Bayan, powered by Sangguniang Bayan, powered by Jury of We the People Justice System. Demokrasya ala Amerika. Ang siste, pinaslang si Gat Andres Bonifacio. Kasamang pinatay ang pangarap Pinoy na makatarungan at makataong lipunan, again, powered by Jury of We the People Justice System. Sa madaling salita, ito po ang naging produkto kung gaano kabulok ang ating gobyerno. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa, 99.9% mga itsapwera. Pero malakas po ang pwersa natin pag tayo po ay nagkaisa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga lupalop ng mundo. Opo. Pwede nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kilatis Lagari po lamang, founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido Demokratiko, Partido KKK 2.0, Demokratiko. Opo. Ipagpatuloy po natin ang naunsyaming himagsikan para maitatag ang malayang bayan ala demokrasya ng Amerika, powered by Jury of We the People Justice System, na kambal poko po ng demokrasya. The epitome of democracy. Higilatisin po natin iyan sa episode na ito. Pero bago ang lahat, mga luma ay dapat palitan na sa 2028. Pahirit po muna ng konting suporta. Paki-like, share,
mag-subscribe, panay sabay pindot ng notification bell upang lagi po kayong updated pag may in-upload po akong mga bagong content dito po sa ating Mr. Juror Advocacy YouTube channel. So umpisa na po natin ang kiratisan. First things first, ito muna ating ibalandra po. 133 anyos ago, ito, nahanap na po nahanap na ni Gat Andres Bonifacio ang solusyon sa korupsyon. Ito po yung marker. Marker doon po sa number 72 Ascaragas Street, kung saan itinatag ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan sa pamumuno po. Pangunguna siyempre ni Gat Andres Bonifacio kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Diodato Arellano, Valentin Diaz at Jose Dizon. Asyente po ng Hulyo 1892 at ang pangunahin siyempre ng adhikain ng lihim na samahan ang pagkakaisa ng lahat ng mga Pilipino at itaguyod ang isang bayang malaya. Wala na pong mga malayang bayan. Ayan po ay sa pangunguna ng United States of America. At bakit po sila malaya? Dahil po, ito rin, ang gusto mangyari ni Gat Andres Bonifacio. Yung pong mga sangguniang bayan, lalong palawakin. Ano ba itong mga sangguniang bayan? Ito po ay asembleya ng mga namumuno na iluklok sa pwesto sa gobyerno at ng mga mamamayan. Dito po binabalangkas kung ano mga proyekto ang dapat mga pagawain bayan sa sagawa sa bawat barangay. Kasi yun naman po ang mandato ng local government po. Lahat po ng pagawain bayan dapat mag-uugat sa mga barangay. Yan po yung barangay assembly. Yan po ang pangunahing itinaguy, buwis buhay na pinaglaban ni Gat Andres Bonifacio at ng ating mga ninunong katipuneros na binaboy ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Siyempre, hindi po kompleto ang demokratikong bayan, ng malayang bayan, kung wala po yung kambal tuko ng demokrasya, the epitome of democracy. Ang tawag ni Gat Andres Bonifacio po rito ay hukumang balangay. Sapagkat bago po tayo sinakop ng mga Kastila, panahon ni Lapu-Lapu, uso na po ang hukumang balangay or trial of the jury of peers. Ito po malamang kinopya po nila sa Magna Carta o Magna Carta of 1215 England. Magna Carta, the Great Charter of Freedom. 63 mga karapatan ng mga Briton, na ang pinakasusi para ni isa sa 63 mga karapatan ay huwag malabag ng hari ay yung pong Proviso 39. Artikulo 39. Na walang sino man ang maaring ipahuli ng hari, ibilanggo, parusahan, pugutan ng ulo, bawian ng ari-arian kung walang hatol ang kanyang kapwa Briton na siya ay nagkasala. Yan po yung trial by jury of peers. Ano po?
Ha? So, unfortunately, hindi po ito itinuro sa ating Department of Education. Binulag po tayo ng mga daputang traidor at kawatan sa pamahalaan dahil kung meron po tayong jury justice system, hindi po mangyayari ang nakawan. Hindi po mangyayari. Unfortunately nga, pinaslang ng Campo Aguinaldo ng mga traidor at kawatan. Ayaw po nila sa gustong mangyari ni Gat Andres Bonifacio yung Democratic Protocol. Sabi ni Gat Andres Bonifacio, kapag may nabawi tayong mga lupain kinamkam ng mga praile, ipamamahagi sa mga mamayan. Ayaw po nila ng gano'n, ng Campo Aguinaldo. Nasuwa pa nga eh. No? Gusto na suluhin. Sila lamang po magmimiyari ng mga lupain. At kung ano ba mga kayamanan na mabawi yung kinulimbat ng Espanya sa ating inang bayan. Ilang patunay, patapos mo ng paslangin si Gat Andres Bonifacio ng Campo Aguinaldo, mga traidor at kawatan, abay, hindi po nila isinama sa Bill of Rights ng 1898 Constitution ang karapatan ng mga soberanong mga mamayan sa trial by jury. Entra 1935 Commonwealth Constitution. Pinanggalandakan po ni Manuel Luis Quezon, I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. Bakit run like heaven by the Americans? Dahil nga po sa karapatan sa trial by jury ng mga mamaya Amerikano na nakaukit sa original na teksto ng 1787 United States Republican Constitution at pinalua pa ng 5 probiso. Well, actually 10 pero yung 3 po doon patungkol sa jury justice system. Yung 5th, 6th, at 7th amendment. Ano pa? And so, malinaw, ipinagkait sa 1935 Constitution sa Bill of Rights ang kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Wala pong kaduda-duda na ang Bill of Rights ay panangga ng mga mamayan laban sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan. At iyan po ang pinakamahalagang instrumento sa buong saligang batas. Ngunit dahil nga ipinagkait sa ating mga soberanong mga mamayan ang sovereign power bilang juror, effectively napunta po yung poder sa mga nakaluklok sa pwesto. Sila ngayon ang nagdidikta kung ano yung due process of law, kung ano ang rule of law, at kung ano ang magiging hatol ng mga hukom, ng mga justices. Isama na natin itong mga hinayupak na mga kung tawagin ay quasi-judicial bodies, tulad ng kung anong meron sa Comelec Cotong, kung anong meron sa DHS-UD, kung anong meron sa iba't ibang, pati sa SSS. Ano po? O yung SSS Commission po nila na nagdidesisyon kung sino ang makakatanggap ng pensyon. No? Ang kawawang mga byuda na nagsipag-asawa uli, inaalisan po nila ng survivorship pension. Ano itong mga hinayupak na ito, Nuknukan ng kabanal-banalan? At ang SSS po ba ay, ano po ba ito? Pera ba ng gobyerno ito? Hindi po
Ito po ay ambagan po ng mga miyembro. Katulad din ng GSIS. Ito na pinakikialaman. Ha? May batas ba na wala din po eh. Wala po. Kanila lang, ha? Ang kanilang interpretasyon ay bardagulan para nakawin ang pensyon ng miyembro para dadami po yung kanilang makukurakot na pondo. Ang bira po kayo sa partisan na po. And so, 1973 Constitution, Marcos Constitution, patuloy na ipinagkait ang karapatan sa trial by jury po sa ating Bill of Rights. Ganon din sa 1987 Constitution ay pinangangalandakan pa ng mga framers ng mga ungas na freedom constitution daw ito dahil nanumbalik ang demokrasya. Ang demokrasya pinagsasabi ng mga animal na ito, mga bobo, mga tanga. Hindi po tayo nagkaroon ng demokrasya. At hindi po tayo magkakaroon ng demokrasya hanggat wala po sa Bill of Rights natin ang karapatan sa trial by jury. Social justice constitution din po daw ito. Abay, hindi ba ng mga tangat bobo ay mas lalo nga dumami, tama. Ang mga naghari-harian. Isa sa produkto ng mga naghari-harian, nakapaghari-harian because of 1987 Constitution kung saan minandato po nila yung pong autonomous region at yung pong autonomy ng mga local government units. Ano po? Isa sa produkto, si Karma Digong na hanggang ngayon ay nakakulong. Hindi umobra yung palusot nila ng mga interim release. Ha? Kumantakan lang dyan, Digong. Please release me, let me go. Karma Digong. At siyempre, ilan pa sa mga produkto ng mga naghari-harian ng 1987 Constitution, yung po mga ampatuan. Kaya nangyari yung ampatuan massacre. Hindi po ba? Pero bago yan, siyempre, ang naghari-harian, si Apo Marcos, nagnakaw dito, nakaw doon, patayo ng mga kung ano-anong, in fairness, maganda din naman, mga proyekto hanggang ngayon pinakikinabangan. Ang tanong, sa magkanong kurakotable funds ang naibulsa, naimaleta nila. Hindi, naibubulsa pa lang pala nung araw. Ngayon na nauso yung malimaleta na eh. Hindi po ba? So, kung tayo may karapatan sa trial by jury, check po yun. Yung mga golden orinola, yung mga pondo sa Malampaya na kinukurakot, pati po yung Marcos regime na brutal, hindi po nangyari dapat yun. Kung may jury justice system. Kumalinaw po kung ano po ang ating dapat na ipaglalaban ng sabunutan kung kinakailangan. Ano po? May mga nagtatanong, can Supreme Court be also blamed in chaos? Justice delayed, justice denied. Sa mga bullets ko na narito nakalagay, ang pangunahin, ill-gotten wealth cases were dismissed after decades of pendency. Ano ba? Bakit justice delayed is justice denied? Sapagkat pinagkait mo nga yung katarungan, ano po, lalo na, hindi lang po dinilay ito. Ginamit pa mismo po nila ang batas para sila ay maabsuelto. Kasi, ay sabi nila, pagkaita na kami namin karapatan sa speedy justice. Ito po hindi mangyayari kung jury justice system po ang uso sa atin. 4 na araw, on average, finding of probable cause sa grand jury na binubuo ng 16
hanggang 20 katao na mga grand jurors. Randomly selected, 18 anyos pataas. Marunong bumasa at sumulat, kailangan po mag-apply. Kasi may termino, may isang taon kalahati o minsan higit pa. Sa bawat probinsya at syudad, dapat may tigi-tigi isang grand jury na regular. Kapag may marami po mga maanumalyang transaksyon, mga madiskubre na mga anomalya, bawat isang anomalya, isang grand jury ang i-impanel. At yung pong Department of Justice ay mag-a-appoint ng special prosecutor na hindi po empleyado ng Department of Justice at dapat walang kinikilingan. Na siya po ang mangangalap ng ebidensya, testimonya upang kanyang ipresenta doon sa grand jury, at ang grand jury ngayon ang magpapasya kung may probable cause o wala. Pag meron, maglalapag sila ng indictment o sakdal o akusasyon laban sa target. Yung target po, hindi pinatatawag yan sa grand jury. Sapagkat kapag po nag-negatibo, hindi masisira yung pong pagkatao ng target sa ng investigasyon. Pag nag-positibo naman, hindi siya kaagad makatakbo. Bit-bit ang kanyang mga nakulimbat dahil hindi nga niya alam na siya po ay iniimbestigahan. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury, in particular yung pagtrabaho ng mga grand jury. Impeachment case filed against BP Sara was declared unconstitutional. Ito talagang masisisi mo rito yung Kwarta Suprema. Yung 13 hudas na mga mahistado. Kung may jury justice system na po tayo, impeach po ito. Kapag hindi po sila in-impeach ng lower house, kahit na sino pong Pilipino, pwedeng magpadala ng reklamo, ihuhulog niya lang doon po sa jury box, grand jury box, sa mga halls of justice na meron. Titingnan ngayon yun ng mga grand jury, titilatisin at magpapaimbestiga po sila. At kapag napatunayan po nila na ang ilalapag nila ay indictment, padadala po nila sa lower house. At ang mga kongresista, wala pong magagawa kundi ikasa ang impeachment. Ano po? Pag hindi nila ginawa yun, pinakawalang kaso po nila sa trial by jury ay obstruction of justice. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. TRO was issued by Supreme Court on transfer of Philip Van. Kita mo yun mula sa PhilHealth papunta sa Treasury. Dito po talagang walang kaduda na masisisi po natin ito pong mga mahistado. Na again, hindi po dapat mangyari kung jury justice system po ang uso sa atin. Now, our nation suffers because of its leaders, not its citizens. Romeo V. Pukis. Plural po yung apelido niya, plural. Wala makang mali spelling. Dapat S pala ito, sa kanya C. Ano po? Ito po ay galing sa website ng Chika Pinas. Shout out Chika Pinas. Ano po? Now ito, kalahati totoo, kalahati hindi. Bakit po kami? Hindi lamang po mga leader natin dito ang dapat natin sisihin. Pati po tayong mga mamayan. Sapagkat hindi po natin pinaglalaban ang buwis buhay na pinaglaban na noon natin mga ninunong at tipunero. Hinayaan naman po natin sa loob ng 133 anyos, na malibing sa limot. Panahon na po para tayo ngayon ay himagsikan 2028 halalan.
Hindi po baril at bala o sibat at tabak ang ating pong gagamitin. Nagawa na po yan ang ating mga ninuno. Ang ating pong gagamitin ngayon, sagradong boto, ballpen, at baluta. Ano po? Ganun lang kasimple, isang sagradong boto lamang po. At siyempre, ito magandang pagitain dyan. Umpisa na po natin ang pagkakasa. Ano po? Sa tandem na Manny Lenny. Diba? May rhyme, may reason. Diba? Manny 2028 Lenny. Pero siyempre may kondisyon. Ang kondisyon, dapat yakapin nila ng todo-todo, na mahigpit ang ating pong Juror KKK 2.0 demokratiko o revolusyon. Di po ba? Dapat handa po silang pumirma ng kasunduan, covenant sa mga botante. Nasa loob ng 3 buwan, kailangan po kanila na o kung mailuluklok po natin si Manny Pacman, sertipikahan na niyang urgent ang panukalang amenda sa Bill of Rights para ilagay ang batas sa kamay natin mga soberanong mga mamayan bilang juror. Kunin sa mga traidor at kawatan na kuno ay politisyan na may hawak ngayon ng pamukpok katarungan. Ano po? Ilagay sa ating mga kamay. So lahat po ng team juror candidate manggagaling po sa hanay nating puwersa 99.9% sa pera. Ganon din po, may luluklok natin sa Senado, sa Kamara, sa mga sangguniang pambabayan, sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan. Yun din po ang kanilang numero 1 plataforma na nakalagay sa pirmado po nilang covenant, ipairal ang jury of with the people justice system. Pwede po yan sa mga local government units sapagkat may otonomiya nga po sila. Dito natin magagamit to the max ang local government autonomy. Ano po? So, kapag hindi po na ginawa yun, dapat sila magbitiw sa pwesto. Nakasa din po yun doon po sa pinirman po ng covenant. Nakasa din po yun. Maging yun, pag hindi po na ginawa, abay, pwedeng gamitin yung kasunduan para sila po ay patalsikin sa pwesto. Panahon na po para tayong mga itsapwera naman ang magpatakbo sa pamahalaan. Abay, sa loob po na mahaba ng panahon sa loob na mahaba ng panahon, abay, itong mga ungas ng mga traidor at kawatan na kuno ay mga politician, mga miyembro po ng political dynasty, ang siya pong naghahari-arian sa bayan, sa ating bayan. So, panahon na po para yan ay lagyan po natin ng tultok. At katunayan, dumarami na po ang ating hanay. Hanay nating mga nasa mga puwersa 99.9% sa pwera na nais po ng kaukulang pagbabago. Ito po ang ating lalong patingkarin. Ano po? Ito po, Team Juror ni Marupa, Palawan. Organisado na yung mga grupo na po na yan doon sa Mimarupa, Palawan. Ano po? And so, nuulit ko lang uli, dapat tayo po ay magkakaisa din o magtulungan sa pagmumulat
sa ating mga kababayan sapagkat sadya pong binulag tayo ng Department of Education. No? Hindi po na inukil-kil sa kamalayan nating mga estudyante. Kami noon mga kabataan, kayo ngayon ng mga kabataan, hindi po inukil-kil sa inyong kamalayan, no? Ang buwis buhay na ipinaglaban ng ating po mga ninunong katipunero. Ang magkaroon ng malayang bayan na ala demokrasya ng Amerika, powered by jury of with the people justice system. Kaya tuloy kinopya pa ito nilikuan nyo. Opo, ang mga adikain po, dakilat, dalisay, ng mga adikain ng ating po mga ninunong katipuneros, kinopya nilikuan nyo sa kanya pong People's Action Party. Ano po? At siyempre malaking bintahe po ng Singapore, trial by jury po uso sa kanila mahigit 100 taon na nakalipas. Nung kolonya pa po sila ng British, ng Great Britain. Kaya kahit na inalista po nila ang trial by jury nung sila po ay binigyan na ng kasarinlan noong 1969, na natili po na ang kanilang sistema, ang batayang batas po nila ay common law. At siyempre, sanay na sanay po yung mga Singaporean sa pagbabantay ng mga nangyayari sa hukuman, binabardagol kaagad nila pagka may kaugasan. At siyempre, yung kanyang leader, 10 ng kanyang mga kasama sa partido, na siya pong may control doon po sa parlamento, gawa ng mga kaukulang batas, no, na para sa proteksyonan ang kapakanan ng mas nakakarami. Iyan naman po talaga ang politika diskarte ng isang politiko. Kung paano iakda ang isang batas o kung paano po siya gumalaw-galaw, ano po, para proteksyonan o para pakinabangan ng kanyang mga diskarte ng halos lahat ng mga mamayan, kung hindi man po lahat ng mga mamayan. Po. So, ito po ang ating pag-asa. Wala na pong iba. Po. At bilang resibo po, kung paano kagaling ang beauty ng hukuman trial by jury, tingnan na lamang po natin sa mga bansa na uso ay jury justice system, kung gaano po kahayahay ang buhay ng mga mamayan, at first world countries po sila. Siyempre, nangunguna po dyan ang United States of America. Nandyan po yung United Kingdom, ano po? Nandyan po yung Australia, Canada, nandyan po yung Switzerland, yung Germany, the Netherlands, at maraming iba pa po, Belgium, maraming iba pang mga bansa sa Europa. Dito po sa Asia, naandyan po yung Singapore, unang-una na, Hong Kong, Japan, at ang pinakabagong nag-ship sa trial by jury, ito po yung South Korea. Kaya tingnan nyo naman kung gaano kaunlad na po ngayon ang South Korea. Hindi po ba? So, tunay na tunay po, natatakal, natitimbang, ano po, na susukat, ano po, ang beauty ng hukuman trial by jury. Hindi lamang maunlad ng bansa, pati po mga mamayan. Sa kabilang banda, may mga bansa din po mauunlad. Pero yung mga mamayan po nila hindi makagulapay. Kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Katulad ng Russia, katulad ng China, katulad ng Iran, katulad ng North Korea. Ano po? Hindi po ba? Mga diktadoryang bansa. Mayroon din pong bansa na kuno ay demokrasya, ano po, na sa realidad ay diktadorya. Isa na po dyan yung Venezuela.
ang yaman-yaman po ng Venezuela. Dahil may langis po sila. Yung napupunta lamang po sa mga trader, kawatan na kuno ay politician. At siyempre, ba't pa tayo maglalalayo pa? Dito sa atin sa Pilipinas, abay, meron po tayong katakot-takot na langis. Saan napunta yung ating mga langis na yan? Napunta lang sa mga bulsa ng mga traidor at kawatan na kuno ay politisyan. Ayusin nga muna natin itong ating pong ano yun yan. So hindi po ba malinaw na malinaw? Kaya ngayon pa lamang po, sama-sama natin isulong ang Money 2028 Leni Tandem. Mga juror advocates po ito. Ay, kailangan po munang pumirma sila sa kasunduan, siyempre po. Umpisa na rin po natin ang pag-organisa sa bawat barangay ng chapter ng partido KKK 2.0 Demokratiko. At lahat po rito, lahat ay kanya-kanya po tayo ng gawa nating sariling desisyon kung tatakbo at kung anong posisyon ng tatakbuhan. Wala, hindi po uso rito na yung national headquarters po natin ang magpapasya. Tatakbo kang gobernador, mayor, dyan sa inyong lokal, hindi po. Kapag sumobra po sa isang kandidato sa mga local government position, abay, bahala po mabutuhan ang miyembro. Halimbawa, magbuklod-buklod po lahat ng barangay sa isang bayan. Yung kabuang membership, yan po ang magbubutuhan kung sino po ang kanilang mamanukin. Dito naman po sa national position, siyempre po, ito po mga chapter president, chairman, at ito po mga board of directors, ng ating pong national organization, ang magbubutuhan. Hindi po akong bulisa kung sino ang ating nunumbrahan. So, at any given time, pwede nyo po ilapag. Gamitin po natin ang social media, gamitin po natin ang Facebook. Empowered na tayo ngayon, dumadagong-dong na po yung boses natin. Gamitin po natin ito para sa sarili po nating mga kapakanan, mga karapatan, at kinabukasan. Lalo tigit, kinabukasan po na ating mga kaapu-apuhan ng ating mga susunod na sarilahi till His kingdom come. Kaya wag na po tayong patumpik-tumpik pa. Huwag yung mga Marcos Duterte lang nakatuon ng ating mata, wag ganun. Bakit po kamo? Abay, ang oposisyon, ang administrasyon, wala po silang may lalapag na plataforma para pakikinabangan ng halos lahat, hindi man tayong lahat sa puwersa 99.9% sa pera. Wala po Tayo po ang may solusyon. Tayo pong Partido KKK 2.0 Demokratiko. Solusyon na kaya pong takalin, kaya sukatin, kaya timbangin. Bakit? May duda po ba kayo? Na pag tayo po bumubuo ng trial jury, ng grand jury, ay may makakalusot na kawatan? Hindi po Mabilis pa sa alas 4 po na sila ay himas rehas. 4 na araw po on average, finding of probable cause. Dito po sa ombudsman, naabot ng 2 dekada, 20 anyos, pambirang patis. 4 na araw din po paglilitis, on average. Dito po sa atin, 4 na dekada. Nakita mo yung nabulgar doon nabulgar doon sa pagdinig sa Senado.
Yung iba na hindi pa po naibasura ng mga kaso ng kurakutan, naabot na po ng 40 anyos, mahigit pa. Ano sa palagay niyo dahilan? Malamang hindi pa po sila nagkasundo sa suhulan kung magkanong dahilan. Ayon, di pa po sila malamang nagkasundo-sundo. Ano po? So, yan po ang factor numero 1. Bukod tangi. Ano po? Yung mga death thinking class ko, no, sabi nila hindi. Ang problema natin yung mga political dynasty. Pambira pa kayo sa patis yung mga yan. No? Bakit? Pagka ba uso na hindi na uso ang political dynasty, yung mga papalit sa kanila hindi na makapagnakaw. Makapagnanakaw pa rin po. Sapagkat nandun pa rin po yung kurakotable funds, ano po, at nandun pa rin yung oportunidad na makayang-kaya nila nakawin nang hindi pinagpapawisan ng anumang kilikili, at nandun pa rin po ang nagdudumilat na katotohanan na sila na naman ang kukontrol sa hukuman sa herbay palakasan. So, ano naging solusyon ang anti-political dynasty? Katulad din po yan ng autonomous region. Pambira, di ba? Muslim Mindanao, autonomous region ng isa pang autonomous region dyan sa Cordillera, at yung po mga local government units. Malinaw po ng resibo, ano po, na hindi po kapakipakinabang para sa mga mamayan ang kaungasang kaisipan na isip ng mga ungas na framers ng 1987 Constitution at sa lahat ng Constitution. Hindi po sentido ko na ginamit ng mga hinayupak. Oportunidad. Opo, ang kanang ginamit. Kaswapangan. Ang bira ko ang sipat. So, paano? Ito po sa opisina ni Senador Panungkoko Pimentel. Ano po? Ay wala nangyari. Hindi po naisalang man lang ni Coco Pimentel. Yung pong panukalang amenda sa Bill of Rights. So, let's do it ourselves. Tayo po mismo ang kakandidato na maghahain ng kaukulang panukalang amenda sa Bill of Rights. Hindi naman po yun. Marami po tayong mga plataforma na magagaling. Halimbawa, ponduhan ng kooperatiba. Pero trial by jury po ang magiging uso sa kooperatiba para mabilis mabaklas sa mga membro yung kurakot nilang mga opisyal. Katulad ng pagbawi po ng mga nakamkam ng mga lupain, direct land grabbing o technical land grabbing, babawiin po natin yung alinsunod sa batas at ipamamahagi sa mga mamayan. Lahat po ng mga nakaluklok sa gobyerno, 1.3 million kung di ako nagkakamali, na mayroong mga anomalya, may nagawang kabulastugan, tanggalin po natin yan. Papalitan po natin ng mga miyembro ng Partido KKK 2.0. Importante po na yung sa listahan po ng inyong chapter, nandun po inyong pangalan at ina-upload po dito sa ating General Headquarters para po sa selection process. Pagka marami po ang kumbaga kwalipikado, dadaanin po natin sa loterya, irarapol po natin. Demokratikong proseso po yan. Po. Yan po ang ating pagsusumikapan. Dahil, ang sabi nga ni Gato Rizal, walang mang-aalipin kung walang paaalipin. Ano po? At siyempre pa, yung pamusong kasabihan din po, nagdudumilat na katotohanan ng ito. Ano po ba yun? Actually, hindi lang siya nagdudumilat. Biblical po ito eh. Biblical. Ano po? Sabi ng Panginoon, be your brothers and sisters keeper. Pag juror po tayo, malinaw po na atin pong mga pangalagaan ang atin pong mga kapwa Pilipino. Hindi po sila basta-basta na mapaparatangan ng mga gawa-gawang kaso katulad ng ginawa kay Laila de Lima
katulad ng ginawa kina Major General Renato P. Miranda, General Danny Lim, at Colonel Ariel Kirbin. Katulad ng ginawa po mga gawang-gawa kaso kay Jun Losada, hindi po mangyayari yan. Ako, pag-juror tayo, sapagat ito po ay the epitome of democracy. Kambal to po ng demokrasya. Pero again, balikan natin yung sinabi ni Pukis. Mura rin Pukis niya. Prospering nga lang, dapat S yun, hindi Z, no? No? Bago po natin duruin ang mga traidor at kawatan sa pamahalaan, manalamin po muna tayo. At tanungin po natin sa ating mga sarili, ikaw, ano ba ginawa mo? Binigyan na kayo. O tayo. Nabigyan na po tayo ng kumbaga bird's eye view ng ating po mga ninunong katipuneros. No? Kung paano magkakaroon tayo ng malayang bayan powered by jury with the people. Ba't hindi pinaglalaban? Pinaglalaban pa yun? Hindi po ba? Saguhin po natin ito. Hindi lamang para sa ating mga sarili sa salukay henerasyon, ngunit lalo tigit. Sa atin po mga susunod sa lahi, sa atin po mga apuhan, till His kingdom come. Mr. Juror po, Dr. Sixto Pilato Sadari po lamang, again, pahirit po ng suporta. Kunting suporta lang naman, share, like, at mag-subscribe po sa ating pong Juror YouTube Advocacy Channel. Dapat lang Juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines. Again, bibigyan ko lamang po ng diin. Walang tutulong sa ating mga itsapwera kundi kapwa itsapwera.